what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa tambayan natin. Okay, so update tayo mga kapitbahay. Dun sa office na ginawa natin kahapon or sa huli kong vlog, ayos na po siya. Nakalipat na yung client natin. Gumagana na rin yung PPPoE at saka yung router natin na binigay sa kanila. Kaya ayun, alright na. So ngayon, ang gagawin naman natin is mayroon tayong bagong employee dito. So lalagyan natin sila neto. Mga IP phone. Ayan. Configure natin isa-isa to para doon sa bago nating empleyado. So ang gamit pala naming IP phone is IP phone yung tatak. Ayan o, IP phone mismo. Mumurahing IP phone lang to eh. So assemble muna natin. Inad ko rin pala to dito sa asset management namin para ma-identify kung kanino naka-deploy. Ayan, napaka-basic lang naman nito. Ayan, so ang gagawin natin ngayon, mayroon akong neto vlog kung paano mag-configure. So ngayon, ano lang to, basic lang. Yan, ganun lang po siya. Tapos itong mga to, yan, UTP. Tapos itong niya, ayan yung kanyang wire para dito sa handset. Ayan, handset. Ayan. So ang gagawin natin ngayon, wala tong adapter. So, ayan o, wala siyang adapter. Nung binili namin to, wala siyang kasamang adapter. Pero, walang problema yon dahil nga mayroon kaming PoE switch. Ayan. Ilalagay lang natin to sa PoE. Automatic magpa-power na po to. Ayan o, PoE po siya. Power over Ethernet siya. Alright. Okay, so dun sa area na paglalagyan, naka-ready naman na yon. Kaya wala na tayong problema. Ang gagawin na lang natin is i-configure natin to. And kung hindi nyo pa napanood kung paano, meron akong neto vlog kung paano mag-configure ng mga IP phone. Okay. For today's vlog, update lang. Kasi wala tayong ma-vlog eh. Ayan. Ayan. So dapat kapag IT support ka or IT technical support ka, dapat familiar ka sa IP talaga. Kasi siyempre magsiset-up ka ng mga IP phone, magsiset-up ka ng mga printer. Yan, kailangan subnetting basic. So ito ngayon, magkikreate tayo ng user dito sa ating PABX, ay sa PBX pala. Yan, magkikreate tayo ng mga extension. Tapos pag nag-create na tayo ng extension, ang gagawin natin is ilalagay na natin to sa network natin. So makakakuha na siya ng IP. Kapag nakakuha na siya ng IP, i-access na lang natin yung GUI nito dito, tapos doon na tayo maglalagay ng extension. Pero sa ngayon, magki-create lang tayo ng extension dito sa PBX natin. Okay? Kung gusto nyo malaman o kung gusto nyo matuto paano mag-create ng extension, halos lahat ng PBX pare-paras lang yung process kapag nag-create ka ng extension. Ayan, may mga vlog po ako niyan sa channel kung paano mag-create ng basic extension sa PBX. Yan. Grandstream ang gamit namin na PBX system. Yung ibang phone namin Grandstream, pero yung mga ibang bago naming binili namin, compatible naman siya sa Grandstream, kaya itong binili namin kasi medyo mura-mura to. Yung mga phone kasi na kagaya nito, yung malalaki yung screen, medyo may kamahalan, syempre budget meal. Ayan, ito yung mga binibili namin. Ayan, marami po ng IP phone na ganito. Imported from China talaga. Ayan, binili namin sa agent namin sa China, tapos pinadala dito. Ayan, so create tayo extension. Ayan, hindi ko na isa-isahin kung paano mag-create. Meron po akong vlog yan, panoorin na lang po nyo. Ayan, so maghahanap tayo dito ng available extension natin. Okay, so ang huli natin is 3357. So, kikreate tayo ng 3358. 3357. Ayan o, 3357. So, mag-create tayo ng bago. Okay, paano ba i-copy to? Okay. 3357. Add muna tayo. Extension. Ayan. Okay. So, after natin makreate ito, ilalagay na natin dito. Alright, so stay tuned. Create muna tayo. And dyan po sa mga nagtatanong, no? Ano nga ba ang pinaka-basic ano nga ba ang pinaka-magandang PBX na free? Ayan. Meron po akong video niyan. So, ang gamit ko talaga na free pang practicean or sa mga ibang client ko na walang pambili ng
GrandStream or mga device PBX talaga is pre-PBX. Ayan, may video pa ako niyan kung paano mag-install. Wala lang akong video kung paano mag-testing kasi nga wala naman akong zip trunk na pambili. Pero nag-video ako about paano mag-create ng extension. Ayan. Napaka-basic lang mag-create ng trunk kasi add mo lang. Ayan, may mga basic configuration. Ayan, napaka-basic yan. Pero ganito, basic lang dito, kailangan kapag tech support ka, alam mo talaga mga basic IP addressing. Kasi before, nung nag-uumpisa pa lang din ako sa trabaho ko, ako yung naka-assign sa ganito. So, ang gagawin mo, kasi may network administrator ka, ang gagawin mo is hihingin mo yung details. Hihingin mo yung username, password, at saka yung trunk line kasi may mga settings po yan eh. Dito kasi sa PBX, iba yung nagsisetup niyan. Usually kung hindi system administrator o network administrator, pagdating dito, ang kailangan mo lang dito is yung IP address. Kapag naka-static, hingin mo yung IP address sa network admin, password, username, at saka yung local extension, yung mga ID. Yan. Yun lang ang kailangan mo dito. IP address, username, extension number, at saka password. Yan. So, ganun lang ang pag-setup nito dito. Yan. After niya maibigay, punta ka lang dun sa area, lagay mo to sa network. Meron ibang telepono na pwede mong i-set up dito manual, pero matagal po yun. Pindot-pindot ko pa rito, mino. Ang pinaka-the best or pinaka-madali na way is saksak mo siya or ilagyan mo na siya ng IP para ma-access mo siya sa network. Ayan, tapos i-access mo yung kanyang GUI, tapos doon mo siya i-configure. Okay? So, meron ako niyan. Pero ipakita ko sa inyo ang basic nito kapag nailagay ko na. Okay? So, ngayon, create muna tayo extension. Okay, balik ako. Ayan mga kapitbahay, ayan. Nakapag-create na tayo ng extension. Ayan. Hindi ko na pinakita paano mag-create ng extension kasi nga may mga real name dito for security or data privacy. Ayan, nag-create na po tayo. So, ito na po siya. Ayan, may power na siya. So, nilagyan muna natin siya ng adapter. Ayan, ito yung adapter niya. Kasi nga wala tayong PoE switch dito sa baba. So, ayan, kung yung papansin, meron na siyang IP na kukuha. Kapag pumunta ka rito sa menu, status, ayan may IP na siya. So, naka-DHCP kasi yan. So, 2.63 yan. Yan yung IP niya. Kung nyo mapapansin, dial tayo, sample yung number nun. Ayan. Naka-jumper po yan dun. Ayan. Naka-jumper po yan dun. Dial tayo. 4 na 3. Pag dinial mo yan, okay. So, dahil nga wala pa siyang extension. Okay. So, ngayon, lalagyan natin siya ng extension. Okay? Paano nga ba maglagay? Kunin mo lang yung IP niya. Yan, IP. Yan, yung IP niya na 2.63. Yan, 2.63. Tapos, punta tayo dito sa PC natin. Access natin. 192.168.2.63. Ayan. Ayan po siya. So, ang default nito, admin lang muna. Admin. Ayan. Tapos login natin. Ayan. So, yung ganitong mumurahing GrandStream, ayan. Napaka-ganda rin. Ayan. Ganyan po yung GUI niya. Maganda rin siya, no? Ayan. Kung nyo mapapansin, napaka-high-tech na rin. Okay? Nandyan na rin lahat. Lahat yan. Alam ko may video ako na ito eh. So, paano mag-create ng extension dito? Punta ka lang dito sa line. Ayan, tapos ayan, zip. Ayan, kung yung mapapansin. Zip, which is ito. Wait lang. Kanino nga ba to? 33. Unahin natin to. Lagay natin. Username. Yung username, ito yung extension number. 3358. Tapos ito, 3358. Tapos i-check mo to. Activate. Tapos yung password natin is copy, paste natin dito, paste. Ayan, yun yung password. Yung display name, pwede mo ilagay yung pangalan ng empleyado, pero para sa akin, para madali makita extension, ilalagay ko lang din yan, paste. Tapos ayan, pwede mo ilagay lang din, ganyan lang din, paste. Ayan,
Tapos, dito naman sa server address, ito yung IP ng ano mo, ng PBX, which is yung IP ng PBX ko is 192.168.2.23. Tama ba? Tama, IP PBX ko, 23. Yan. Tapos dito, yung port ko is 5080. Yan, 5080 yan eh. 5080. Yan, kayo mapapansin. Yan, 5080. Tapos, dito sa server to, hindi mo na kailangan lagyan yan. Dito lang. Okay? So, transfer protocol, pwedeng kahit ano dyan. Yan. Tapos, pag kinlik mo yan, apply, automatic yan. Yan. Makikita mo naman agad eh. Ayan, processing. Trying. May mali. Wait lang. May mali. Ay, 5088 pala to. 5088 ba? Oo, 5088. Wait lang. Ayan, 5088 pala. Kung yung mapapansin, yung status niya, registered na po siya. Okay, kung yung mapansin dito sa telepono, nandun na siya. Ayan o, 3358. Okay, so registered na po siya. Kung inyong mapapansin, kapag pumunta ka rito sa aking PBX, kapag sinearch mo, 3358, search, ayan, kung inyong mapapansin, online na po siya. Naka-green na po siya. Okay, so ito yung IP niya. Nare-register din dito. Okay, so kung nyo mapapansin, yung dito sa PBX ko, ayan yung PBX ko, ayan, online na po siya dyan, tapos dito, ayan, registered na po siya, so nandito na rin siya sa telepono. So, eto, extension nito is 4 na 3, ayan, 4 na 3. So, unahin natin, i-dial muna natin to, 3358, so, 3358, natin, ayan, nag-ring na po siya. Kung nyo mapapansin dito sa PBX ko, yan o, yung status niya, ringing. Okay, so sagutin natin. Hello. Okay, so end natin. So ngayon naman, i-dial naman natin yon. Titesting natin kung maririnig. 333, 4 na 3. Tapos, dial. Ayan, nag-ring po siya. Okay. So, dito sa status, inyo, so kapag sinearch mo rito yung 4 na 3, ayan. Ayan, ngayon papansin, ringing po siya. Okay, so okay na. Ganun lang ka-basic paano mag-setup ng IP phone. Ayan, connected na po siya. Ayan, okay na siya. So, i-deploy na lang natin, i-setup na lang natin, cancel na natin. I-setup na lang natin tong isa, tapos ikakabit na siya natin doon sa user. Alright. So, sana may natutunan na naman kayo today kahit inulit natin itong vlog natin. Pero, dyan po sa mga baguhan, sana may natutunan na naman kayo. Okay? Kung gusto nyo mapanood paano mag-setup ng PBX, meron pa akong vlog yan sa channel. Tapos, meron din akong kung paano mag-create ng extension at saka kung paano mag-create ng extension sa mga soft phone or IP phone or kung paano mag-register ng cellphone mo or paano mag-install ng soft phone dun sa Android mo para pwede kang tumawag dito. Okay? Alright. Maraming salamat. God bless and peace.